Good day, everyone. Welcome to Chaos Meditation. Today, in our YouTube video, we are going to discuss the continuation of Baby. So, this is going to be a continuation of it. So, sorry, hindi ako nakapag-upload earlier the week. Medyo na busy lang. So, what is so special about this series is each sabi ni Lord sa akin, meron palang yung continent pala, sabi ni Lord, pumayag din pala si Lord na i-subdivide yung continents into 6. Antarctica, sabi ni Lord, nothing there yet. Pero may mga nanganganak na sa Antarctica. So, Antarctica will be one of the signs of the end of the world. Bakit ganun? Bakit mo nasabing Antarctica will be one of the signs of the end of time, sabi sa akin? Di ba sabi ni Lord na in the gospel be preached along the world? Sabi ni Lord, Antarctica is not yet decided on what kind of religion or belief. Antarctica is not yet an established country. Sabi kasi ni Lord, someday daw, all of the continents of the world will be filled with people. So, sabi sa akin ni Lord, Antarctica is not yet established. So, one of the signs of the end of times is the development of Antarctica. Wala pa naman. So, ano ba kinalaman? Ba't parang nagsabi na naman ako ng walang katuturan na trivia dito sa Baby? Kasi ganito yun. Kada channel, kada continent daw, iba daw ang warfare. So, Antarctica will be its own warfare. Magkaiba ang approach ni Lord kada continents kasi sa Baby. Iba ang group of angels na ina-assign ni Lord kada continent na magdadala sa mga baby. Ang madalas kasi nangyayari for the past 200 to 300 years, yung soul lang yung nadadala. So, we're not really certain if it is from the Lord or if it is from the devil na. Kaya yung sabihin ko sa inyo mga kapatid sa mayon. Yung devil kasi, nagniningning kasi yung kaluluwa na may angel. Yung talagang, ni Lord, yung talaga na, yung sila talaga yung nagdala. Iba yung impact niya pagdating sa verse 7. Kaya parang sobrang, yung mga taong gano'n, yun yung normally na alienated, din yung mga ginagawa ng Diablo. Kasi sabi nila ng Diablo, wala tayong magagawa dyan. Ano ng Diyos yan? So, yung ibang tao na lang gamitin natin para sirahin siya. Wala sila magagawa doon kasi siya ng Diyos protektahan siya. That's the result of great parenting na talagang pinag-pray talaga yung bata from the first trimester to the third trimester. So, hindi pa nire-reveal sa akin ano ba yung mga developments sa first trimester, sa second trimester, sa third trimester. Wala pa siyang sinasabi sa akin about that one. So, ano ba yung kinalaman ng baby sa kada continent? Napansin mo ba na, anak, na hindi ko masyado pinopromote sa mga Israelita yung marrying with different religions. Actually, hindi naman siya issue kung Israelita or Israelite to Gentile. Hindi naman niya issue yun. Ang problema kasi, yung religious practice. Yun yung pinaka-concern ni Lord. Hindi naman kung Chinese ka, tapos, halimbawa, nagustuhan mo is from the tribe of Japhet, yung mga puti, like, France, German. Hindi naman issue kung Caucasian ka, tapos nagustuhan mo Africa. It's still under God's creation. Ang problema lang kasi ni Lord is yung religious practice, sino yung masusunod? Buti sana kung ikaw yung makahatak. Paano kung ikaw yung nahatak?
Sabi, two cannot be divided as one. So, kasi magpapakasal ako, you're at one. Hindi na kayo pwedeng, hindi mag-work ang marriage kung hiwa-hiwalay din kayo ng pananaw sa buhay. It doesn't work. Marriages doesn't work that way. Sabi sa akin, so, sabi, as of this 300 years, wala daw talaga halos na talagang dinadala si Lord. Wala daw. So, kung yung mga kaluluwang napupunta dun, sino yung ano? Malamang, kinuha na nung devil yun. So, from a long time ago. So, like I said before, premarital sex or prostitution is it. Yung dapat sa Diyos, kinukuha ng Diablo kasi that's the reason why you cannot do premarital sex. Kasi nga, if you remember, each time you have sex, one soul is created. Ang problema, wala ngang hindi siya na Diyos. So, ano magagawa niya? I-give up niya sa devil yung soul na yon. Na dapat sana dun sa couple na nag-sex. Kaso nga lang, kaya that's why prostitution is a no-no. Ang bigat ng parusa sa mga prostitutes. Kasi they produce souls for the devil. Sabi nga sa akin, sa lahat niya ng continent, siguro marami natatawa na nga lang sila in the same time na nalulungkot na thank you for the gift of life. Sabi sa akin, teka, parang wala naman akong binigay. Wala naman akong binigay na buhay. To be honest with you, for the last 300 years, nasa 50 lang. Yung talagang pinadala ni Lord na kaluluwa. Take note, for the last 300 years, 50 lang. So just imagine how many souls that the devil has. Sabi ni Lord sa akin, ako, puno na yung imbakan ng demonyo ng mga kaluluwa. Kailangan na daw mag-unleash. Sabi nung demonyo, wala, puno na tayo, overload na tayo. Nagtataka ba kayo? Sa Lord, wala namang overload. Laki-laki ng langit eh. Paano mag-overload dun? Sa second heaven, dun lang nag-overload kasi alam din kasi ng demonyo na hindi rin naman sa kanila yung tinatayuan nila. So, their ground is also limited. It's big, of course, don't get me wrong. It's a lot bigger than the known universe. But for the last 500 years, starting when prostitution has begun, the devil has been relinquishing souls to the Lord. Sasabihin ng devil, sa amin yan. Kaya nga, marriage is very important, not just because it is a command of the Lord that two becomes one, but you also partake in the propagation of the gospel. Kasi, ang mga pinapadala kasi nung mga kaluluwa ng Panginoon, ito, kwento ko sa inyo. Hindi ko muna sinabi to. So, parang ngayon lang kasi to naangkop. Medyo napag-usapan na rin naman nila ito. So, malalaman mo talaga kung yung kaluluwa na kay Lord or kay devil is yung unang 2 taon. Yung unang 2 taon ng buhay nila. Yung unang 2 taon ng kanilang buhay is unang 2 taon ng buhay nila is ganyan yung mangyayari dyan. So, kung magkakaroon ng sakit na malalayan, it's from the devil. Ito sabihin ko sa inyo. Yung iba pa yung kwento ng mga autistic So, sabi sa akin, this is for another video. Paano ko yung bata autistic? It's because iba pa yung run sa autistic kasi sabi sa akin ni Lord, hindi ko papahintulutan na mabuhay yan kung hindi rin naman siya magkakaroon ng quality life here on the earth. Kahit sabihin mo na sa devil yung kaluluwa,
pagka sinabi na Lord, no, hindi yan pwede. Hindi rin yan mag-e-exist. It will cease to exist. Wala rin magagawa ang demonyo dyan. So, this is very vast actually, to be honest with you. This baby could last you until December, and yet we are not exhausting ideas because the Lord is generating it. I tell you, this baby series could last until December. Kahit twice a week, 3 times a week tayo mag-upload dito, aabutin tayo ng December. Kasi sabi nila sa akin, kada continent daw, may sariling angel. May sariling approach sa mga gifts. Ito, take note ha. Yung gifts kasi, kada continent yan meron. Iba ang, kita mo na, you're fearfully and wonderfully made. It's literally like that. Kada continent, iba. Ito pa. Kada setting, kada area nung literature nung bata, iba pa rin. Iba ang magiging setup nung bata. Kunwari pagka sa tribal, kunwari sa provincial mga anak, iba ang magiging gear ng kaluluwa kung nasa metropolis pinanganak. Magkaiba pa. So, see how vast it is. Ganon ang tingin ni Lord sa mga kaluluwa. It's so precise. So, the sociological setup is a consideration. The genetics is already also a thing that is also set up. The thing that demarcates nga is the spiritual aspect. Ito, may barrier of protection si Lord on the first 2 years. Kaya nga, it's so important na kailangan yung ipag-pray, hapyaw lang. So, normally, this happens on the 3rd trimester. Yung barrier na yan na, ang sabi sa akin, yung unang 2 taon or 3 taon ng bata is ayan yung pinaka-prone sila sa sakit. The immune system has not yet developed, fully developed. So, malalaman mo una sa lahat is hindi sila magkakaroon ng malalang sakit on the first 3 years because the Lord's barrier is there. Teka muna, paano naman yung kumaga may mga ISD, Asperger's, and the like? Well, this is a different video. Mayroon, kasi pati yung demonyo kasi, talagang they want also the best babies available. Pero, as sabi sa akin ni Lord, alam mo kasi anak, ganito yan. Normally kasi, ang kaluluwa na nasa akin, eto sabihin ko na sa inyo, ang kaluluwa na sa akin, nilalagay ko yung kaluluwa sa 3rd trimester. Kaya nga, ang prayer for barrier of protection is nasa 3rd trimester. Kasi ang mga kaluluwang nasa akin sa 3rd, normally yung demonyo kasi sa 2nd. Kaya nagkakaroon ng misfunctioning, nagkakaroon tayo ng mga Asperger's kasi hindi pa totally develop yung kaluluwa. Hindi pa totally develop yung mga systems ng mga tao. Sinalpak na nila kasi nga, sabi nga nun Lord sa akin, masyado na raw marami ang kaluluwa sa 2nd heaven. Kaya they want to they're excited to decrease their so prematurely they're putting it. That is one way of doing it. Pero this autistic ASD thing, this is a vast thing. Napakaraming factors pero I'm just discussing you one factor. Ang ideal kasi na pag-enter ng soul is on the 3rd trimester. Doon ako naglalagay ng kaluluwa. So, yan malalam. Bakit yung demonyo hindi naglalagay sa 3rd trimester? Wala silang karapatan kasi sa akin nga yun. And the devil knows that. The devil acknowledges that the 3rd trimester is the one that the Lord puts the soul. And the devil knows it. The devil cannot do about it. Kasi, that is how precise. That is how precise the Lord's design is. Barrier of protection. Pero yung iba, hindi pa masyadong
ina-unveil sa akin ni Lord. So, ano naman kinalaman ng Antarctica? This is the final place, no? This is the final major place. So, Greenland. Paano naman Greenland? Well, Greenland, this is very interesting. Balikan ko to. So, next video na tong Greenland na to. Kasi, ang sabi kasi sa akin ni Lord, it is currently claiming by America or by Europe. Sabi sa akin ni Lord, as of the moment, I treat Greenland as Europe. Kasi, based on the hindi pa naman sila talaga pinapakawalan ng Denmark eh. So, I look at it as Europe. Pero Americans try to claim it because of their oil, because of their land. So, sabi sa akin ni Lord, ano naman ang approach sa Greenland? Kasi sabi sa akin ni Lord, in the future daw, if the Inuits the Inuits, the ancient people there, and the Nooks, the country might lose its cultural value because people are starting to alienate from that land. Kasi Greenland has been in a spiritual drought for mula pa nung Vikings, mula nung nakuha yan ng Vikings. They're a Protestant country, pero sabi sa akin ni Lord, their roots of paganism has came back. Bumalik sila from their pagan roots. Nawala yung idea ng Christianism sa kanila. So, ano naman kinalaman nito sa baby? Mawawalan sila ng cultural value because wala naman talagang napapadalang kaluluwa ng Lord dyan. It's most likely from Satan. Nawawala na ang cultural value, nawawala na ang cultural significance ng Greenland because of it. Pero this is just a brief lang naman. Especially in Antarctica. So sabi sa kanila, wala pa, it's not yet there, pero abangan mo. Antarctica is gonna be one of the sign that the end is coming. Kasi may mga naririnig akong prophet sa Antarctica daw, yung Renaissance ba yun? Yung Afternoon Darkness daw, dun daw yung may mga naririnig akong gano'n sa mga prophet. Sabi sa akin ni Lord, wala pa tayo dyan. Pero, sabihin ko lang sa iyo, anak, pag ang Antarctica naging powerhouse country, pag naging isang established country na siya, malapit na yan. Malapit na yung 3 days of darkness, actually, sabi nga ni Lord, hindi nga 3 days, hindi pa nga ako sigurado kung 3 days. Pinangunahan lang ako ng mga propeta na yan. Wala naman ako sinabi. Binase lang nila sa Bible, pero wala ako sinabing 3 days talaga. So, ayun nga. Kada country meron ding kalokohan yung demonyo, no? So, sabi sa akin, lahat naman kasi mag-e-end kung Christian ba or pagan eh. Dalawa lang naman yan. Actually, kung hindi kay Lord, kay Satan. Islam, on the other hand, is a moon god. Yung moon god talaga yung sinasamba nila dyan. Hindi talaga si Allah. There's no way that Allah is really recognized there. So, they're just calling it Allah, pero in reality, in the word of Satan, it is the moon god. So, hindi nila mag-ayo dyan. Nagraramadan sila, pero sabi, yung ramadan nila, wala namang kwenta sa harapan ng Diyos. Kasi sa demonyo lang naman napupunta. Ayan, especially the idea of polytheism. Yan, ang dami-daming kaluluwa na kuha ng Diablo, sabi sa akin. Kailan kaya ako magbibigay ulit? Wala pa eh. Eto, sabi sa akin ni Lord. Mali rin yung, gagaya sabi ni Lord, mali ang notion na magse-sex ka because of recreation. Mali daw yun eh, sabi ko. Kasi sex is not going to be enjoyable if you are seeking of the pleasure of it. Kasi sabi sa akin ni Lord, ang mangyayari daw dyan, yung sa ito if you're deciding for pressure, magiging premature yung ejaculation ng lalaki. Kasi eto sabi sa akin ni Lord to, if you're desiring for the pleasure,
ejaculation is going to be way earlier and people will be getting very tired very early. Mabilis mapapagod ang mga tao if you're just desiring for the pleasure. But if you're desiring for reproduction, the sexual session will be a lot longer. It will be lasting for way longer than sabi sa akin, Lord. Alam mo, anak, yung mga nakikipag-sex na mga 5 minutes, 10 minutes, tapos na raw, it's not from me. Hindi sa akin yun. Ba't ang aga ba't ang aga natapos? This is not from me. Don't take it from me. This is from the Lord. Ba't ang bilis matapos? Kaya nga, sex is for reproduction, not for pleasure. Because sex will never be enjoyable if you're desiring for it. Tapos, dyan nalalabas yan eh. Kalat-kalat na yan eh. Yung STD, maghahanap ng number 3. Kasi nga, hindi nga nasa-satisfy yung need. Yan. Ganyan tayo mga kapatid sa Panginoon. Kasi sabi sa akin ni Lord, ang ideal talagang, ang ideal talagang session talaga, nasa 1 hour higit. Ayan talaga yung nakikitang ideal time ni Lord for sex. It's more than 1 hour per round. Kung maaga natatapos yan, there's something wrong. And it comes worse. Sabi ni Lord, pagka early ejaculation, isang kaluluwa na naman ang kukunin ng devil sa Panginoon. Paano kung inabot kayo ng 5 rounds? Di 5 kaluluwa ba yan? Opo. So, kaya nga si Lord, naiiyak na lang din. Kasi sabi ni Lord, ano ba yun? Mag-a-apply ba yan kahit sa mag-asawa? Oo. Alam nyo ba? Huwag na kayo maya. Pagdasal nyo si Lord. Bigyan nyo naman ako ng sexual capabilities, Lord. Ay ba pinagdadasal din yun? Sabi sa akin, Lord, ba't gano'n at walang nagdadasal nung gano'n? Lord, sana hindi mapaaga yung ejaculation. Ay, oo Sabi sa akin ni Lord, mga Kristyano daw, di daw nagdadasal lang gano'n. Kaya nga, hindi nabubuntis yung babae. Kasi daw, hindi naman daw talaga. Binagdadasal sa Lord yun kahit nga yung simpleng ganyan. Binagdadasal sa Lord yan. Kaya nga sabi sa akin, bakit ina-open up ko tong series na to in the first place? It's because the Lord wants babies to become His again. Gusto ulit ni Lord mag-produce ng baby ulit from Him. He wants babies that comes from Him, not from the devil. I hope you get it. Because even Christians produces baby from the devil. Kaya nga, lumalabas yan sa mga babae. Pag yung mga babae gustong lumandi, pag yung mga babae mahilig sa mga makeup, mahilig pumorma-porma, that's already a premature sign of the devil. Kasi nga, walang barrier ng Panginoon for the first 3 years wala Kung walang barrier, of course, walang alam yung magulang sa ganito. Kaya nga sinasabi na ni Lord, oy, Tim, you need to preach this one. Because I have never produced anything for the last. I have not produced a lot for the last 300 years. It's about time na ako naman ang mag-produce, ako naman ang mag-feel ng mga kaluluwa sa mundong ito. I'll see you next time! Ingat kayo God bless.